Yo, what's up Katare? Another day, another work. Simula na naman ng linggo ng trabaho. Siyempre, Lunes. Ang alarm natin ngayon is ALD alarm na may BSWR. Yung BSWR, naalala nyo? Aray, voltage standing wave ratio na alarm. Yung ALD is antenna line device. Ibig sabihin, part siya ng antenna system. Pag dito, kasi na-troubleshoot ko na siya nung nakaraan, ang ALD na nagkokos ng alarm is yung ASBT, yung Smart Bias T. Yung Smart Bias T niya, yun yung nag-electrical tilt na hindi mo na kailangan ng physical na or mechanical dun sa antenna. Siya na yung mag-a-adjust mismo. Tapos, yun yung papalitan natin na naging problema, or yung AISG cable. Kasi ang setup niya is antenna system, yung antenna mismo, yung panel. Tapos yung Smart Bias T na sinasabi. Tapos dun sa Smart Bias T, yung AISG, yun yung papunta sa RRU na equipment. Tapos yung RRU papuntang pababa, CBRI cable na. So, ready na tayong makyat para magpalit. Ito yung AISG cable. Ito yung attachment mula sa antenna. Tapos SBT, ito yung SBT naman, Smart Bias T. Tapos ito yun, ayan o, may mga hole siya ilan. Sukat yan dapat. Sakto. Ayan, tapos ito yung papunta ng antenna rin. Antenna system din to. Sa antenna system, tapos naka-attach sa ASBT. Tapos ito yung papunta ng RRU. Yan. So, prepare na tayo. Yan, helmet, full body harness kasi guide. Tapos, ano pa ba ang bago sa side? May mga bago, may mga ilak. Nakita nyo naman na yung pagbukas ng mga ilak sa gate. Ito naman sa mga cabinets. Dahil nga, hindi na natin makokontrol kung sino yung pumapasok. So, magkakaroon tayo ng ilak sa cabinet. Pakita ko rin. So, para lang siyang typical na door, pero kuwan na siya, Bluetooth enabled. Yan na yung mga cabinet locks ngayon. Ginagamitan ng manual key. May app na rin siya. Almost same lang din naman sa mga pinakita kong lock sa gates. So, tignan natin mamaya kung mapakita ko sa inyo kasi nga medyo umiinit na tapos mataas. Kaya hindi ko mabuksan yung cabinet, kailangan bago ako mag-troubleshoot dun sa ALD, patayin muna yung power nung RRU. So, yun ang unang step, syempre. Patayin mo yung RRU kasi possible na mag-short yun. Kahit na yung mga pins niya sakto, possible mag-short yun. So, yun ang una. Patayin mo yung RRU system na may alarm. Whew! Tapos, prepare na. Saan na tayo? Nasa pang-apat na dugtong, so pang-anim pa, dalawang member pa. Kaya lang konti, napakainit. Nakarating na ako sa workstation. Ayan. Nasa 35 meters tayo, 35 meters. Ayan, secure. 3-way system. Sa harness, yan, 1, 2, 3, apat mga, tapos ito yung positioner ko. Ito yung ALD. So, ang bypass ko siya nung nakaraan kasi siya yung nagko-cause ng BSWR. So, ang gagawin ko, papalit ko na yung bago dito.
sasalpak yung ASBT dito, tapos yung AISG cable papunta dito naman sa antenna system. Tapos ito yung radio unit. Yan na yung pababa. Itong mga kable dito. So magbalat muna tayo ng mga jumper feeder cables. So ayan, napalitan na natin yung lumang ASBT nya. Ito, hindi ko muna babalutan kasi kailangan ko munang ipa-power on yung RRU sa baba. Papasuyo ko na lang doon. Si kumain siya na lang. Itatap niya lang naman yun sa DCDU. Tapos tignan natin kung magki-clear na yung alarm ng ALD. Kasi pinalitan ko naman na to ASBT, pinalitan ko na rin yung AISG na nagkukos kaya hindi siya ma-manage yung ASBT. Tapos yung BSWR kasi nitong una, ito yung bagsak. Kaya binaypass ko na lang siya nung last na troubleshooting ko. So, power on na muna. Tapos observe natin mga 15 minutes bago mag-initialize yung equipment. So ayan, nakikita nyo, may LED indicator yung ALD. Ibig sabihin, pag umilaw yan, wala nang problema yung ALD. So, okay na yung antenna line device, yung ASBT, papunta dito. Kaso may iba yung ibang lumabas na alarm, yung BSWR. Nagpalit na kami ng jumper dito, nagpalit na rin ng RRU. Pero yung RRU kasi, reuse. So possible, kailangan ko ulit mag-request palitan ng bago. So iba, makiklear natin ngayon yung ALD na alarm, pero mag-i-stay yung BSWR. Magkakaroon tayo ng bagong SLA doon. SLA, yun yung oras namin para ma-restore yung mga alarms. May mga maximum 3 days ganon, 72 hours, 48, 24. Yan, depende sa alarm na i-restore namin. Ito, hindi naman service affecting yung ALD, yung BSWR lang. So magkakaroon ako ng problema dito. So may isa pa naman akong jumper, try ko lang i-troubleshoot. Baka faulty yung jumper na ginamit. So yun na nga, nakita nyo, inabot na ako ng ulan. So kailangan ko na bumaba kahit hindi ko pa na-clear yung isang alarm, yung naiwan. Kasi syempre, safety first. Mahirap naman na makidlatan tayo doon. Hindi naman tayo hero. Tayo ay hamak na empleyado lamang. So, yun lang ang pag-troubleshoot o pag-check ng ALD alarm. So, nag-clear na yung ALD, which is yun naman yung topic ngayong araw. Sana nakatulong. May dalawang klase pala yun. May AISG cable or yung may red cable, yung diretso sa RRU. So, depende kung anong model yung nakalagay sa site. So, ayun. Message lang kayo kung may gusto kayong alarm na i-clear. Try natin. Hindi naman ako magaling pero baka napagdaanan ko na. Like, share, and subscribe. Katore PH. Peace out.